Hello mga ka-Diskarte Chicks! Kumusta kayo dyan? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon at happy bagong taon sa ating lahat. Sandali lang ha, huwag ka muna mag-skip kung pakiramdam mo binugbog ka ng 2025 kung parang lahat sablay, relasyon, pera, kumpiyansa, direksyon, makinig ka. Hindi ito yabangan, hindi ito pa-impress. Kwento lang, parang nagkakape lang tayo sa kanto. At sasabihin ko agad sa'yo to. Kung sinira ka ng taon na to, may dahilan yan. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano gawing foundation ng pinakamalakas mong comeback. Ang pinaka-worst na taon ng buhay mo. Hindi lang motivation, mental, strength, emotional clarity, rebuilding ng confidence at momentum na hindi basta mamamatay pagpasok ng bagong taon. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot na ating diskarteng usapan. At syempre huwag mo kalimutan i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga log tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Bakit kailangan ka munang bumagsak? Real talk, baka ngayong taon, gumuho relasyon mo. Nawala kumpiyansa mo. Nasira plano mo. O bigla mo na lang hindi nakilala sarili mo. Yung version mo na nakaligtas sa ganitong taon, mas delikado yan kaysa sa lalaking hindi pa nasusubok. Lahat gusto umangat, pero walang gustong bumagsak muna. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Kailangan mo talagang bumagsak para tumigil ka sa pagpapanggap na okay ka lang. Ulitin ko ha, hindi ka nabasag dahil mahina ka. Nabasag ka kasi outgrown mo na yung buhay na pinipilit mong hawakan. Minsan kailangan talagang agawin ng buhay ang mga bagay sa kamay mo kasi kung ikaw lang, hindi mo bibitawan. Yung babae, at trabaho, barkada, yung identity mo na kinakapitan mo. Kahit dumugo na kamay mo, kakapit ka pa rin. Kaya kinuha ng buhay. Hindi para parusahan ka, para ihanda ka. Kung lahat ay naging maayos, hindi ka magigising. Isipin mo to. Kung naging smooth ang taon mo, pareho ka pa rin. Pareho blind spots mo. Parehong habits mo. Parehong weaknesses mo. Komportable ka lang. Hindi ka nag-grow. Kaya tinanggal ng buhay ang comfort mo. Tanong lang, iiwan mo ba yung toxic na babae kung hindi ka niya iniwan? Aayusin mo bang sarili mo kung hindi ka nasaktan? Magtatanong ka ba tungkol sa direksyon mo kung hindi ka tumama sa pader? Alam mo ng sagot, ang breakdown, wake up call, ang pagbagsak, salamin ang sakit, alarm clock na paulit-ulit mong iniisnos. Hindi ka pinahina ng pagbagsak, in-expose lang nito ang mga kahinaan na dati nang nandoon at kailangan yon. Ang unang namamatay sa lalaki, identity. Kapag bumagsak ang lalaki, hindi agad babae. Pera o routine ang nawawala. Identity ang unang namamatay. Kasi karamihan sa atin, ginagawa nating identity ang relasyon, trabaho, katawan, status, routine. Isang piraso lang dyan ang mawala. Guguho lahat. Kaya mabigat ang taon na to. Hindi ka lang nawalan ng bagay. Nawalan ka ng lalaking akala mo ikaw. At ito ang hindi mo pa nakikita. Opportunity yan. Kasi ang identity pwede mong idisenyo. Pero karamihan sa atin, napupunta lang sa identity na gusto ng babae, ng magulang, ng lipunan. Identity na pang-survive. Hindi pang tunay na ikaw. Kaya mahalaga ang pagbagsak. So tanong ko sa'yo, kung tanggalin ko trabaho mo, relasyon mo, pera mo, itsura mo, status mo, sino ka? Kung kinabahan ka, good!
Ibig sabihin, mali ang foundation mo. At ngayon lang yan na-expose. Paano talaga mag-reveal? So, step 1, magbawas bago magdagdag. Hindi ka mag-grow sa pagdadagdag, sa pag-aalis ka lalakas. Alisin mo yung taong ubos ka. Relasyong insecurity ang puhunan. Habits na pampamanhid, hindi pampalakas. Environment na pinapaliit ka. Role na ginagampanan mo lang para tanggapin ka. Tanggalin lahat. So step 2, bawiin ang sariling iniwan mo. Lahat ng lalaki may version ng sarili na iniwan. Yung lalaki may standards, may ambisyon, hindi nag-apologize sa gusto niya, hindi lumiit para lang magkasya sa iba. Iniwan mo yon kasi minsan mas mahalaga ang survival kaysa identity. Pero pwede mo siyang bawiin kasi ang identity hindi kung sino ka noon, kundi kung sino ang pinipili mong maging ulit. So step 3, magbuo ng may intention. Kapag feeling mo, zero ka, panic agad. Behind na ako. Hindi, nasa tamang starting line ka na. Ngayon, ang identity mo nakaugat sa self-respect, hindi validation. Tanungin mo sarili mo, anong klaseng lalaki ang gusto kong maging kahit walang nanonood? Anong ugali ang sumisira sa lalaking yon? Anong habits ang bumubuo sa kanya? Tandaan mo, hindi ka nagiging kung sino ang sinasabi mo. Nagiging ikaw kung sino ang paulit-ulit mong pinipili. Isang panalo lang, babalik na ang momentum. Hindi mo kailangan ng bagong personality, kailangan mo ng isang malinaw na panalo. Isang pangako sa sarili at tuparin mo. Isa lang, kasi ang utak mo hindi ginaganahan sa goals. Ginaganahan niya sa fruit. Fruit na mapagkatiwalaan mo ulit sa sarili mo. Isang pangako kapag tinupad mo, nagiging ebidensya. Kapag dumami ang ebidensya, nabubuo ang identity mo. At kapag buo na ang identity mo, doon nagsisimula ang momentum. Kaya ang tanong ko, kailan ka huling may sinabi sa sarili mo na ginawa mo talaga? Doon ka stuck. Isang habit lang ngayon. 3 next week, structure next month. Sa gitna ng taon, hindi ka na makilala. Ang sakit ay hindi ebidensya. Energy yan. Ganito mag-isip ang karamihan eh. Pag nasasaktan ka, iniisip mo may mali sa akin. Pag iniwan ka, iniisip mo, di ako sapat. Pag pumalpak ka, ang sinasabi mo sa sarili mo, talo na ako. Pero mali lahat yan. Ang sakit, enerhiya yan. Kapag walang direksyon, nagiging bitterness. Kapag may direksyon, nagiging power. Breakup pain, fuel para sa identity. Failure pain, blueprint para sa discipline. Loneliness pain, daan papunta sa self-respect. Disappointment pain, alignment sa tamang landas. Ang sakit, kulungan o power source. Depende sa kwento na ikinakabit mo. Kung nandito ka pa hanggang dulo, ibig sabihin, handa ka nang bumangon ulit. Mag-comment ka nga nung nagre-rebuild ako para alam kong hindi ako nag-iisa sa laban na to. Like mo to kung may tinamaan, subscribe ka kung gusto mo ng mga usapang hindi plastikan, totoong buhay ng lalaki. Hindi ka sinira ng taon na to, sinira lang nito ang mahina mong version. Yung mas malakas na ikaw, binubuo pa lang, bigyan mo siya ng chance. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo matapos, gusto ko lang pong i-shout out ang ating mga masugid na tagapanood na sina Roberto Fernandez, Boso Rubio ng Pangasinan, Emiliano Pacaloga ng Banga, South Cotabato, Mikael Yao from Taiwan, Jerry Bea taga Camarines Norte, Danny Rivera na taga Manila, Dodot Crenshaw taga Surigao, Ariel Concevido taga Bicol, Federico Toblanosa ng San Jose del Monte, Bulacan, South Luzon,
Edwin Cassia from Bicol, Servando De Torres from Tayabas City, James Rosanes from Alfonso Tagaytay, Cavite, Three Angels Honey ng Buenos Aires, Samar, at kay Joseph Havila watching from Daraga, Albay. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood, mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo. At para naman po sa mga hindi pa nasa shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.